Amen. Are you ready to hear the Word of God? Amen. First Corinthians. Hindi po tayo aalis, ano? Alam niyo, nakakatuwa sa Panginoon, every time na there is a revelation of God, hanggat hindi natin natututunan yung sinasabi ng Panginoon about a heart of gratitude or a grateful heart, no? Nais ng Lord na ito yung maging susi natin in every day of our walk, sa araw-araw nating paglakad dito sa mundong ibabaw. Dahil alam ng Diyos na sa panahon pong ito, kailangan natin ng Kanyang presensya. Sa panahon pong ito, kailangan natin ng Kanyang gabay. Sa panahon pong ito, kailangan natin na maunawaan at malaman ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Because we cannot rely on the things that we see. Yung pong panalangin kanina ni Pastor Henry, no, na we are so thankful, not because of what's happening around us, but because we have a faithful God. Amen. And we will remain to see the faithfulness of the Lord every day ng ating pong buhay. Amen. 1 Corinthians, sa Tagalog po natin babasahin, beginning from verse 4. Unang Korinto. Ang sabi po ni Pablo, lagi. When you say lagi, every time, every day, o ano ba yung sa English ng lagi? Always. Okay. Always. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinibigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po yung susi ni Pablo every time he sees the Corinthian church. Pero alam naman po natin na ang background ng church in Corinth ay katulad po ng simbahan natin ngayon. O ng iba pang simbahan. Na kung saan hindi po maganda ang mga nagaganap. Hindi na maganda ang nagaganap sa iyong personal na buhay. Hindi na maganda yung nagaganap sa ating gobyerno. Hindi na maganda ang nagaganap maging sa loob ng ating pamilya. At maging sa simbahan, meron din palang nagaganap. Even during the time of Paul in the Church of Corinth. But, the good thing is that Paul had a grateful or a thankful heart. At yan ang nais ng Panginoon na dapat lagi mong dala-dala. Saan ka man pumunta, ano man ang sitwasyon, ano man ang nakikita mo, ano man ang sa tingin mo ay taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Always have a grateful or a thankful heart. Amen? Madali ba? Madali bang magpasalamat? Katulad ng nangyari kay Melay, nagkasakit, ang daming bayarin, nagkasakit pa uli, ang dami pa rin uling bayarin. Kaya mo pa bang magpasalamat nun? Mga kapatid. Napakahirap, di po ba? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang susi para mabago ang iyong pananaw. Ito ang susi para makita mo na merong Diyos na handang tumulong sa iyo sa lahat ng pagkakataon, anuman ang sitwasyon. Amen? Kaya sabi ni Paul, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos. Which means, all good and perfect gift comes from God. At alam ng Diyos ang nararapat para sa iyo sa pagkakataon na yon. So if you are in a situation na hindi maganda, praise the Lord. Kaya mo ba sabihin niya? Yung inawit natin kanina, the joy of the Lord is my strength. Kasi sa panahon ng kahinaan, you need the strength. The strength that comes from God. Kaya sabi ni Melay, nakakatayo pa ako kahit na pangit ang sitwasyon. At yun ang kalakasan na binibigay ng Diyos upang ikaw ay magtagumpay. At ang katagumpayan na yan ay nais niyang maranasan mo
upang ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga matapang siya eh. Nakita niyo yung katapangan ni Melay na hindi natin alam, may pinagdadaanan pala siya. Kaya pala siya hindi nakaka-attend ng church. Minsan, o dahil marami pala siyang pinagdadaanan. But still, God never leave her nor forsake her. Amen. And that is your God and that is my God. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang Diyos mo. Kailangan kasi marinig natin na meron palang Diyos na kayang baguhin ang sitwasyon natin. Kayang baguhin ang mga problema natin. Parang yung sinare ko sa mga katatayan, di ba? Kapag umuulan, ano ang yung magandang protection? Payong. Amen? Pero kung ang payong na yan, hindi mo bubuksan, ano mangyayari sa'yo? Mababasa ka. Pag binuksan mo siya, yung payong, mababasa ka pa ba? May shield ka na. Right? Pero yung problema, nawala ba? Yung ulan ba, nawala ba? Hindi. Pero meron kang payong para ikaw'y protektahan. Ganyan din po ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. May problema ka. Naalis ba kagad yung problema? May Diyos ka. Aalisin niya ba kagad ang problema? Ang gagamitin mo yung pananampalataya mo. Ang gagamitin mo yung payong ng iyong pananampalataya upang buksan mo yon. Kung may problema man babaksak sa iyong harapan o sa iyong ulunan, yung pananampalataya mo ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para ikaw ay magtagumpay, para ikaw ay manalig, para ikaw ay magtiwala sa Diyos na alam ang nararapat para sa iyong kabubuti at hindi para sa iyong ikasasama. Amen! Kaya nga sabi ni Pablo, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinibigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam natin, the church in Corinth is so rich. Mayayaman po ang mga member ng simbahang iyon. Pero may problema sa loob ng simbahan. Merong mayaman, merong mga mahihirap, merong mga nag-aaway, merong nagdidemandahan. Imagine, on the church, during those time, sa church ng Corinthians, nagdedemandahan, nag-iinggitan, nag-aaway sa pagkain, nag-aaway sa pera, galit, nagkakaroon ng division kay Apollo, kay Pablo, kay Peter. Pero ang sabi ni Pablo, una niyang bati, lagi akong nagpapasalamat. Kasi susunod pong verse, sa verse 10, sabi mo gano'n, marami nagsasabi na siya kay Apollo, kay Pablo. Nandun din yung time na kung saan nag-aaway sila sa pagkain. May mga nagdedemandahan. And the worst thing is that even inside the church, there is sexual immorality. So sa tingin ninyo, sa panahon natin, nagaganap din ba yon? Nagaganap, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, at ang sabi ng salita ng Diyos, at ang sabi ng anak ng Diyos, at ang sabi na nagsulat ng letter na ito to the Corinthians, lagi akong nagpapasalamat. So there is reason for you to be thankful and to be grateful to God. Amen. Sundan natin. Verse 5. Dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman. So God wants us to rewind this morning. Katulad na nangyari kay Melay, ang dami yung problema, ang dami yung nakita, ang dami yung nararanasan. Pero ang sabi ng Diyos, meron ka nito. Ano daw yung kasaganahan na meron ka? Hindi sa pera. Ano daw yung kasaganahan na meron ka? Hindi sa mga kayamanan. Ang kasaganahan na meron ka ay mga bagay na binigay ni Kristo sa iyo. Upang ikaw ay gamitin mo ito on times of trouble. Ang sasabihin mo sa sitwasyon mo, Lord, ito yung sinasabi ng salita mo sa sitwasyon ko. Kaya nga sabi, nung nakipagkaisa kay Kristo, sagana ka sa lahat ng bagay.
At ang una yung binanggit, pananalita, which means speak to your situation. Yung sinasabi ng sitwasyon mo, nanay mo nasa ICU. Ang sasabihin mo kagad, praise the Lord. Kaya mo ba sabihin yun? At dahil nasa ICU siya, alam mo, meron kang Diyos na mas malaki doon sa ICU na yon, doon sa bill na yon, doon sa sakit na yon. Dahil ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, sapat na upang ikaw ay magtiwala at manampalataya tungkol doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, all things will work together for good. Hindi good yung sitwasyon. Kaya mo bang banggitin yon? Pero yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ito yung dapat mo ilagay sa puso mo at isipan mo upang sa mga pagkakataon na hindi maganda, ito yung pagyamanin mo. Ito yung mahayag sa'yo. Kaya nga sabi niya, masagana ka sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. In verse 6, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay na sa inyo. Every time that there is something that you are in doubt, declare what Jesus has done in your life. Pag doubt ka, lumapit ka kay Kristo, Lord, ito yung sinabi mo eh. Ito yung natutunan ko. Ito yung tinanggap ko sa iyo. Ito yung nalalaman ko patungkol sa iyong salita na mas makapangyarihan sa lahat ng bagay. Na mas makapangyarihan sa sitwasyon ko ngayon. Because we know everything here on earth is temporary. Sino ba dito na hanggang ngayon ay may sipon o may lagnat? Nagkakalagnat tayo, tama? Nagkakasipon tayo. Nagkakaroon tayo ng headache. Pero those things are temporary. Wala kang pera ngayon. Bukas may pera ka na. Amen. Hello? At yan ang nais ng Panginoon na ipagtibay mo sa iyong buhay na ang katotohanan tungkol kay Kristo. Verse 7. Kaya't hindi kayo nagkukulang. So sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kulang. Sa anumang pagpapala. Hallelujah. Imagine that. The Word of God is saying to us this morning, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. At kung wala ka mang pagpapala sa ngayon, maghintay ka. Dahil darating ang pagpapalang yon. Darating yung opportunity na yon. Inihahanda ka lamang ng Panginoon para ikaw ay maging karapat-dapat, para ikaw ay maging mapagkatiwalaan na kayang hawakan ang maraming pagpapalang ito. Kasi hindi ka po pagpapalain ng Panginoon, especially sa kayamanan o in finances, kung ito lamang ang iyong ikasasama. Kasi lahat ng nais ng gawin ng Diyos para sa iyo ay para sa iyong kabubuti. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, habang iniintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. And verse 8, intro pa lamang po to, wala pa tayo dun sa ano. Kayo'y gagawin niyang matatag. So in this time of uncertainties, even in this year 2026, ngayon po, makapangyarihan pa rin ang salitang ito. Pero in that church sa Corinth, ang pangit po ng sitwasyon nila. Pero mahal sila ng Diyos, kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon nila. Amen? And even in our church, every person that is sitting on that chair, may mga kanya-kanya po tayong issue sa buhay. Amen? Meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Amen? Meron din tayong mga palpak na nagawa sa ating buhay. Amen? At walang makakapagsabi dito na ang buhay niya ay perpekto. Kaya nga ang church po ay lugar ng mga taong mga may problema, nasasaktan, depressed, stress, wala nang nakikitang pag-asa sa buhay
Because one thing for sure, you came here, not only in LIC, you came here because you want to know what God wants to say to you. Gusto mong malaman, ano ba, Lord, ang plano mo para sa akin? Amen? At tandaan po natin, ang plano ng Panginoon para sa atin ay para sa iyong ikabubuti. Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, kayo'y gagawin niyang matatag. Hanggang wakas. Until the very end. Kaya yung lesson last week, di ba? Ang Panginoon, hindi niya kayang bitawan ka. Kadalasan kasi, pagka yung talagang gipit na tayo, hahawak talaga tayo sa Panginoon na mahigpit. Pero pag hindi natin nakikita na hindi kumikilos ang Panginoon sa panahon na gusto natin, sa oras na gusto natin, sa paraan na gusto natin, madalas bumibitaw tayo. At madalas sinasabi natin, Lord, bakit ganito? Pero sabi ng Panginoon, gagawin kanya matatag. Why? Dahil nung nakipagkaisa kay Kristo, hindi na kayang paghiwalayin pa ng anumang bagay ang pakikipagkaisa mo kay Kristo. Kaya si Kristo hahawak sa iyo, hindi siya bibitaw. Yung sharing ko nga last Friday, alam ko na I believe alam niyo na tong kantang to o yung monologue na ito, di ba? Yung footprints in the sand. Di ba? Naglalakad yung lalaki na two sets of footprints. Amen? Alam niyo yan? And then habang naglalakad sila, masaya ang buhay niya, kasama niya ang Panginoon. Pero dumating yung panahon na nakita niya daw yung footprints, isang pares na lang. At tinanong niya ang Diyos, Lord, yun yung panahon na mahina ako. Yun yung panahon na wala akong pera. Yun yung panahon na ang dami-dami kong problema. Bakit mo ako iniwan? Yan. Tinagalog ko na naman po. Tapos ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi ng Panginoon, yung panahon na iisang set of footprints na lamang ang nakikita mo, yun ang aking footprints. At yun yung panahon na kung saan mahina ka, ikaw ay aking karga. Amen. And amen. Kaya nga, kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung binigyan din last week, verse 9. Tapat ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. God is faithful. When you begin to believe that God is faithful, your heart is overflowing with joy. Your heart is overflowing with thanksgiving. You have a heart of gratitude. Kung kilala mo ang Diyos mo na siya ay tapat, lagi ka nagpapasalamat. Look what our sister shared to us this morning. Na-scam siya ng 200,000 to 300,000. Praise the Lord. Kaya mo sabihin yan? Nawalan ka ng 200,000, 300,000, tapos the following month, magkakasakit ang mga mahal mo sa buhay. And yet, you can say, praise the Lord. Why? Because you know, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Amen. And amen. And amen. Tapat ang Diyos na tumawag sa iyo. When you say, tumawag sa iyo, tinawag ka niya sa iyong pangalan. Kaya nga nung nakipagkaisa kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, you acknowledge Him first as your Lord, as your Savior. And then, you also have to acknowledge Him as your Lord. Pag sinabi mong Panginoon ng iyong buhay, ano man ang nais ng Panginoon para sa iyong buhay, tinatanggap mo yon. At sinasabi mong, Lord, naririto ako sa sitwasyon na yon, pero tapat kang Diyos na tumawag sa akin. Amen. Kaya nga ano nangyari, may problema si Melay, naubos ang kanyang pera, pero natapos yung problema niya, kumita pa siya. Yun po yung share niya, di ba? Kumita pa siya, sumobra pa, may bonus. Pero hindi maganda yung pinagdaanan. Sometimes,
And especially most of the times, nararanasan po natin yung estado ng buhay na yon. Kasi nagpapatunay lamang na dito sa mundong ibabaw na kinalalagyan po natin, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng kanyang kalakasan. Kailangan natin ang kagalakan na nagmumula lamang sa kanya. Yung first song po natin, The Joy of the Lord is my strength. Diba? The joy of the Lord is my strength. Ano sabi dun sa ano? Yung sa, ano ba tawag doon? Verse and then yung bridge. Ano sabi? I got it, I got it, I got it. Kinanta niyo ba yun? Kanina? The joy of the Lord is my strength. Tapos yung sinabi ng umawit, I got it, I got it, I got it. Amen. Pag sinabi mong the joy of the Lord is your strength, ang kinin mo. Isa pamumuhay mo. Gawin mo. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi nga, tapat ang Diyos na tumawag sa akin. Second song, sabi pong ganon, rejoice, let everything that has breath. Sino dito huminga pa hanggang ngayon? Taas na naman. So that you have a reason to rejoice. Sabi po doon sa Psalms, sa last part ng Psalms, let everything that has breath, praise the Lord. Amen. So huminga ka, praise the Lord. Ang dami mong problema, pero huminga ka, praise the Lord. Amen. I got it, I got it, I got it. Kasi the joy of the Lord is my strength. Amen. And amen. So, pupunta na tayo sa real topic. 1 Thessalonians chapter 5. Kasi ito pa yung para magkaroon kayo ng heart of gratitude o yung pusong lubos na nagpapasalamat. When you say gratitude, it is something na para bang malaking utang na loob. Kaya patuloy ka nagpapasalamat. Di ba? Ito yung bagay na ginawa sa'yo na hindi mo kayang tumbasan. Amen? At ang isang bagay na tinanggap mo na hindi mo kayang tumbasan ay ang ginawa ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. You cannot duplicate what Jesus has done on the cross. Sino dito gustong magpapako sa krus? Taas ang kamay. Sino dito ang gusto magpahataw ng 40 lashes? Taas ang kamay. Nakita niyo yung passion of Christ ba yun? Yung talagang, yung ginamit kay Jesus nung nilatigo siya. Kada latigo gano'n, pagkapit sa likod niya, tanggal lahat yung mga balat. Napanood niyo yan? Ganun ang ginawa kay Kristo. Yung mukha niya na deformed. Dahil binugbog siya, dinuruan siya, sinipa siya, nilagyan siya ng koronang tinik. Kaya yung isang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin na ang dapat na ang puso natin ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Dahil ginawa niya yon on your behalf, on my behalf. That's why when Jesus is at the cross, nakita ka na niya. 2026, nakikita ka pa rin niya. Kasi po yung kamatayan ni Kristo, yung po background natin, it is beyond time. Wala pong time yun. Now, even though it happened 2,000 years ago, still it happened in the time of God the Father and of the Son. It was a transaction between the Father and the Son. Wala po tayong kinalaman. Pero dahil mahal tayo ng Diyos Ama sa langit, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo para tayo ay maligtas. At dahil sa kaligtasan yan, naririto pa tayo sa lupa na kanyang ginawa upang tayo maghari kasama si Kristo. Amen. Amen. At isa sa pagharian mo ay dapat doon sa sinabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, ang sabi verse 16, ang sabi pong ganon, magalak kayong lagi.
Three words. Magalak kayong lagi. Sa ibang translation, rejoice in the Lord always. I got it, I got it, I got it. Amen? Kaya mo ba mag-rejoice in the Lord always? Mahirap. Tama po? May sakit ka, makakapag-rejoice ka ba? Wala kang pera, makakapag-rejoice ka ba? Pero ang susi para magkaroon ka ng pusong lubusan nagpapasalamat, rejoice in the Lord always. That's the first key. Unang susi para ang puso mo ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Rejoice always. Rejoice in the Lord always. Sa ibang translation, again I say rejoice. Kasi yun yung unang hakbang para magtagumpay ka sa buhay. Mahirap pong humakbang sa susunod na hakbangin kung ang itsura ng mukha mo ay pangit. Nakasimangot. Sige, subukan mo tawagin yung masama ang loob na nakasimangot. Ang hirap, di ba ang hirap lumapit? Pero kung tuwan-tuwa siya sa'yo, tuwan-tuwa siya sa'yo, o tuwan-tuwa siya sa sitwasyon niya sa buhay, pag tinawag mo, tumatakbo pa yon. Amen? Nakakatawa pero totoo po, di ba ba? At yan ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo at ginagawa namin everyday ng ating buhay. Dahil every day of our life, sabi nga doon sa ibang mga every gising is a blessing. So when you say every gising, you begin now to thank God. Rejoice. Amen. Hello? Amen. Number 2. Susunod na verse. 3 word uli. Palagi kayong manalangin. So, ang susi pala, magalak kayo palagi, pero sa iyong kagalakan, everyday ng iyong buhay, alam mo na paglabas mo dito mamaya, problema na naman, marami ka labahin. Katulad namin, pag-uwi namin, wala kaming tubig. Nung Friday night pa. Kaya malayo ako ngayon sa inyo eh. 3 araw na ako hindi naliligo. Pero, magalak akong palagi. At palagi ring manalangin. Amen? Kung saan, everyday, alam mo, kailangan mo panalangin eh. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung makakasakay ka na pauwi mamaya, o biglang uulan, paano ka uuwi? Ano ba lulutuin ko? O may makakain ba kami mamaya? Kaya, part of your daily life as a Christian, palagi kayong manalangin. Amen. Kasi habang kayo nananalangin, alam niyo po ba, habang kayo nananalangin, ang panalangin niyo palagi, nagpapasalamat kayo. Di ba? Thank you, Lord. Na pag-uwi ko sa bahay, may dadagdan akong pagkain. Thank you, Lord. Pag-uwi ko sa bahay, hindi magbubong ang aking asawa. Thank you, Lord. Kahit nakulang yung sweldo ko, nakangiti pa na aking asawa. Amen. Thank you, Lord. Ang dami kong labada. Sabihin, marami akong pinasuot sa aking mga anak. You can see, you can turn the negative into positive. Thank you, Lord. Ang dami yung hugasin. Bisa ang dami yung kinain. Nakain kayo. Thank you, Lord. Ilang araw na yung hugasan namin sa bahay so wala kaming tubig. Palagi kayong manalangin. When you say, palagi kayo nanalangin kayo na may pasasalamat. Ang sabi mo ng Philippians chapter 4, in everything give thanks. Susunod na verse 18. Ito pala yun. 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat.
Amen. When you say lahat, amen. Prayer in tongues si Caleb. Magpasalamat daw kayo saan? Sa pagpapala? Sa pera? Sa magandang kalusugan? Di ba sabi ng Word of God? Sabi ko, sa lahat ng pagkakataon. When you say, sa lahat ng pagkakataon, hindi maganda yung sitwasyon, hindi maganda yung nagaganap sa'yo, may sakit ka, always give thanks to the Lord. Amen? Bakit kaya? Bakit sinabi ni Pablo? Dahil sabi ng salita ng Diyos sa susunod na verse, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Eh sakit ako, kalooban kaya ng Diyos yun? Wala akong pera, kalooban ba ng Diyos yun? Minsan di ba, Lord, bakit nangyayari ito sa aking buhay? Bakit kaya yung mga ganitong sitwasyon na nagaganap? Kalooban mo ba ito? Minsan ganun na nakikita natin kagad. At minsan yun ang kagad na sinasabi natin sa Diyos. Hindi natin kagad tinatanong, Lord, ano ang gusto mo makita ko sa sitwasyon na ito? You will always have to say or pray to God, Lord, ano yung pinapakita mo? Ano yung nais mong makita ko sa sitwasyon na ito? Diba yung senior sa atin ni Ate Melay, nagkasakit yung nanay niya? Ang sabi ng doktor, bad news, ICU. Another bad news, hindi natatagal. Diba? Sunod-sunod na bad news. Kalooban ba ng Diyos yun? Yun ang kalooban ng sitwasyon. Pero ang kalooban ng Diyos, ang sabi po, tapat ang Diyos na tumawag sa iyo. So yun, doon pa magsisimula. God is faithful. Even in times of trouble. God is faithful even in times of sicknesses. God is faithful even in times wherein I do not know what to do. Amen? Dahil alam ng Diyos ang para sa iyong ikabubuti. Nung ka lagi titingin. Nung ka lagi magpapasalamat. Kaya ang dali mo magpasalamat, Lord, thank you. Pangit yung sitwasyon, pero alam kong gagawin mo ito para sa aking kabubuti. Kaya nga sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. You will always declare, Jesus that is in me is greater than he that is in this world. Amen. Diba sabi nga ni Kristo, greater is He that is in me, and that is Christ, than He that is in this world. Ano yung nasa sa mundo? Problema, kapigatian, paglalahanin. Always say and declare, greater is He that is in me. Greater Jesus that is in me. Amen. Amen? Nagkakaintindihan po ba? Amen. Puntaan natin yung naunang verse. Ano ba yung nilagay ko? 16 to 24, hanggang 24. Okay, let's go on. Next verse. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Ano ba meron sa Espiritu Santo? Ano ba meron sa Holy Spirit? Wala, hindi natin ang pag-aralan ba last year. The Holy Spirit will always remind you of who God is. Diba ang Holy Spirit is our great teacher, our, counselor, ano pa? Standby, ano pa? Encourager, comforter. So maliwanag, no? Completos Ricados. Hindi po yung napag-aralan natin last year. Di ba? Huwag ninyong hadlangan ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po natin is counselor, comforter, encourager, teacher, standby. So
So which means, sa mundong ito, hindi ka dapat nahihirapan. Kundi lagi kang excited. Dahil ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos, ay laging mayroong gagawin sa iyong buhay. Tiwala ka lamang. Tapat ang Diyos na tumawag sa iyo. Amen! Amen! Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Verse 20. Huwag ninyong baliwalain ang anumang payag mula sa Diyos. Yan po kasi yung mga bagay na nakikita natin dapat palagi. Now, so we can always rejoice and be thankful. Huwag ninyong hadlangan ang banal na Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain anumang pahayag mula sa Diyos. Yung mga bagay na naririnig po natin, yung mga bagay na natututunan natin, yung mga nuggets na natatanggap natin, yung mga rhema word na natatanggap natin. No? Nakuha nyo? No? Ang natatandaan nyo yung mga manirisin namin eh. Binibilang nyo pa nga, naka 13, no? Si Sister Eda. Natandaan nyo yung no. Pero hindi natandaan yung yes, Lord, yes, Lord. Nakakatawa, pero yun po ang totoo. Huwag ninyong baliwalain anumang payag mula sa Diyos. Verse 21. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. The Word of God will always reveal to you your situation. Tandaan niyo po yan. Yung salita ng Diyos po makapangyarihan lamang, hindi dahil na rin nyo, makapangyarihan upang makita ninyo ang totoong picture ng inyong buhay. Amen. So kung dito pinapagawa sa inyo ng Diyos, huwag mong gawin. Kung hindi ka dito pinapupunta ng Diyos, huwag ka pumunta. Because you always have a choice. But you cannot change the consequences of your wrong choice. Amen? Hello? Sunday ngayon. Wala ka naman sakit. Puntahan. Pili mo ang bahay. Kasi na naririto ka sa simbahan. Hinig ng salita ng Diyos. So, suriin niyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. So the Word of God will always remind you of the things that you have to prioritize. Amen? Amen. Verse 22. Yan, maganda yung sinabi ni Pablo. Lumayo kayo sa ilang uri ng kasamaan. Sinabi ng Lord. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Alam ko naman na lahat po tayo dito, alam natin kung ano yung masama at ano yung para sa mabuti. Wala ulit. Kailangan na natin ng bagong wireless mic. Alam ni Pablo, sinasabi niya ito sa mga mga mananampalataya sa Thessalonica. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Even in the church. No? Apostle Paul is declaring, ito ang dapat niyong iwasan. Tayo mga magulang, sa ating pong tahanan, ang lagi nating binibilin sa ating mga anak, umiwas ka sa masama. Right? Meron man nagsabi na, oy, merong dito, sama ka. Merong gimmick yung mga ibang grupo doon, sama ka. Ganun ba? Ganun ba tayo magbilin sa ating mga anak? Ang lagi natin sinasabi, iwasan nyo yung mga masasamang barkada. Right? That is in the natural. And also in the Word of God says, lumayo kayo sa uri ng kasamaan. Maliwanag po, very basic, very practical, and yet
Most of the time, nakakalimutan natin. Or, intentionally, nakakalimutan natin. Verse 23. Haba. Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at ang katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. This is the prayer of Paul. When you say naway, in other words, sana ba yun? O yung panalangin niya, o yung kahilingan niya. Dahil alam ni Pablo, ang buhay ng mga taga-Thessalonica ay meron ding mga bagay na hindi maganda. Kaya nga sabi niya, lubusan kayong gawing banal. We cannot do that by our own. Hindi tayo pwedeng magawa, hindi natin kayang gawin na everyday ay tayo'y banal. Walang kapintasan. Kaya nga sabi ni Pablo, ang pakikipagkaisa mo kay Kristo ang siyang kapangyarihan upang ikaw ay lumakad ng may katagumpayan. Amen? Nakuha niyo po ba yun? Kaya nga sabi ni Pablo, in Him we live and move and have our being. Sa pamamagitan ni Kristo, ako ay lumalakad. Sa pamamagitan ni Kristo, ako ay kumikilos. Sa pamamagitan ni Kristo, ako ay ako dahil kay Kristo Jesus. Amen. Kaya yung prayer niya, no? Na panatilihin niyang walang kapintasan ang buhay ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa, at ang katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. And today, tulad po yung inawit natin kanina, yung sa worship, there is one verse din, sabi po gano'n, shape our hearts and our thoughts. Because every day po ng ating buhay, there are so many things na pwede po nating tanggapin, ating mga kaisipan. Magbasa ka lamang ng Facebook, maubos na yung oras mo sa sinasabi ng Facebook. At kadalasan ang sinasabi ng Facebook ay yung mga bagay na hindi para sa iyong ikabubuti. Tama po ba? Yung mga vlog lang, may magawa ng na-vlog tungkol sa pag-aasa sa mag-asawa, kung paano apihin ang asawang babae ang asawang lalaki. Di ba? Nakikita niyo po ba yung mga kalalakihan? Kaya kadalasan, habang napapanood mo, yung hindi normal, nagiging normal. Kasi yung everyday na nakikita mo. Kaya nga sabi ng inawit natin, shape our hearts and our thoughts. So that in every day of our life, manatili tayong walang kapintasan ang ating katauhan, ang ating espiritu, at ang ating kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam ng Diyos, no, in that church of Thessalonians and even Corinthians, pumapalpak po sila. Maging tayo pong bilang isang simbahan, marami tayong mga nagagawang palpak every day of our life kahit hindi ko nakikita. O kahit na hindi na televise sa television. You know who you are. Even in the times na ikaw na lamang at ang Diyos ang nakakakita. Pero praise be to God. Ang sabi po doon sa pinag-aralan natin, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, dapat ang Diyos na tumawag sa iyo. Amen. At dahil dapat ang Diyos na tumawag sa iyo, siya rin ang Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Siya rin ang Diyos na magbibigay sa atin ng katalinuhan. Siya rin ang Diyos na magbibigay sa atin ng kapamaraanan. Because Jesus is our wisdom. Jesus is our salvation or Savior. Jesus is our all in all. The only thing that we have to do ay manatili tayo sa Kanyang kapangyarihan at
salita na nagsasabing tapat ang Diyos na tumawag. Ngayon po tayong lahat. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Natapos namin. Hallelujah! Today is the 151 days of 2026. Alam niyo ba yan? We only have 214 days for the 365-day cycle in a year. Kaya lagi natin talaga panalangin, Lord, ipaunawa mo sa amin na maiksi lamang aming buhay. Sabi ni Moses, teach us to number our days that I may gain a heart of wisdom upang ako'y mabuhay ng may karunungan. Upang manatili tayong may pusong may karunungan, at ang puso po natin ay punong-puno ng pasasalamat. A heart of gratitude. So today, even as we pray to God, let's remember how good He is for the last 5 months. I believe God has been doing great things sa ating pong buhay for this year 2026. May mga setbacks, may mga failures, may mga problems. Pero ang sabi ng Diyos, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. This is our assurance po. Ito po yung ating assurance. Ito po yung ating pinangahawakan. Ito po ang nagsasabi at nagdedeklara sa atin, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. That's why our heart is full of gratitude. Our heart is full of thanksgiving. Lord, this morning, salamat po. Yan alam po namin, Panginoon, makapangyarihan kang Diyos na nagmamahal sa amin. Na nagsasabing, faithful are you na ikaw na tumawag sa amin. You are a faithful God. At hindi po nagbabago ang iyong katapatan mula pa noon, ngayon, at magpakailan. Kaya nga po, Lord, hayaan mo na patuloy kaming lumalakad na may katagumpayan, nakasama ka, dahil sa pagkikipagkaisa namin sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng may pusong pangunawa upang kami ay magkaroon ng kaalaman. Kaalaman hindi lamang, Panginoon, kung paano magtagumpay, kundi higit sa lahat, Lord, kaalaman na nagmumula sa iyo. A heart of wisdom and understanding. Lord, sa umaga pong ito, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming kalagayan, mga bagay-bagay, Panginoon, na nagaganap po sa aming kapaligiran. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay kaloob mo upang patuloy kami magtiwala sa iyo. Dahil ito po ang sinasabi ng iyong mga salita, all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. Lord, everything happened for a purpose and we believe, oh God. Ito po ang susi so that we can grow together in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Growing in purpose, Lord, of knowing who you are and understanding your will upon our life. Dahil He who began a good work in us, Lord, He is a faithful God, a loving God that will continue to do it and fulfill it, O God, until you come. This is who you are. This is what you promised unto us in Philippians chapter 1, verse 6. That He who began a good work, He is a faithful God, the same God of Abraham, Isaac, and Jacob, that will going to fulfill it until our Lord Jesus Christ came back. Lord, sa umaga po ito, maraming pong salamat.
dahil napakabuti mo po sa amin. Salamat po, Lord, for the last 5 months of this year 2026. And tomorrow, Lord, will be another chapter of a new month. But you are the same God that is faithful, the same God that is loving, the same God that will provide all our needs, the same God that will give us strength day by day of our life. For the joy of the Lord is our strength. Maraming pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at nasasalamanan. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. And amen. Praise the Lord. Let's all be seated.